Ang mayabang na puno. Noong unang panahon, may dalawang puno na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Puno ng igos ang isa at ang katabi niya ang punong mangga. Mabait at napakamasayahin ang punong mangga. Tuwing taglagas, dumadapo ang mga ibon para kumain ng bunga. Naawitan naman siya ng ibon. Masaya na tinanggap ng punong mangga ang mga kumakanta na ibon. Napakamapagbigay niyang puno. Nagbibigay silong siya sa nagdaraan doon at nananatiling matatag pag dumaraan ang hangin. Samantalang ang puno ng igos ay puno ng damo. Mas pinapahalaga niya pa ang kanyang itsura sa iba. Ano ba kasing pinagmamayabag mo? Iba-iba naman ang masilungan ng mga puno dito. O talaga ba? Bakit kailangan pa nilang makisilong sa akin? Alam mo kung bakit? Kasi wala nang ibang mas malago pang puno tulad ko. Hay! Wala namang sasayang pakikipag-usap ko sa'yo. Hoy! Mga paru-paro at ibon. Doon nga kayo sa punong mangga. Sinisira nyo lang ang buhok ko eh. Grabe ka naman. Wala naman kaming balak sirain ng tangat tao. Tama ka paro-paro. Gusto lang naman gumawa ng buga dito. Kaya nga punong igos, saka hindi naman good yan eh. O di ginugulo nyo lang ang aking mga dahon. O ano, masaya ka na? Ano ka ba, Igos? Gusto lang naman nila sumilong at gumawa ng pugad. Kaya nga, napakadami ko. Walang pwedeng umupo sa aking mga sanga. Dahil sisirain lang naman nila ito eh. Eh bakit hindi na lang sa'yo punong mangga? Total, maliit ka naman at hindi kagandahan. Teka lang, sunod ka naman igos. Hindi na magaganda mga sinasabi mo. Naku, hayaan mo na siya, Breezy. Ayos lang yun. Mga araw ang lumipas, wala pa rin nagbago sa punong mangga at punong igos. Masaya lang ang punong mangga sa mga ibon at paru-paro. Ang puno ng igos ay hindi pa rin nakikipag-usap sa kahit kanino. Isang araw, dumating sa kagubatan ang renang bubuyog. Nakita ng renang bubuyog ang puno ng igos at nagagandahan siya rito. Tignan mo nga. Wow, ang ganda naman ng punong ito. Magandang magtayo ng bahay rito. At sinong nagsabing pwede kang magtayo dito ng iyong bahay? Napakayabang mo naman. Anong paki ko? Hindi ko naman gusto sa malagkit at nakakadiri mong pulot. Ang sakit mo naman, punong Igos. Reynang bubuyog, dito ka na lang sa aking bahay pukyutan. Salamat. Sana maraming biyaya ang dumating sa'yo. Sa paglipas ng araw, tumira ng masaya ang mga bubuyog sa kanilang bahay pukyutan. Ang punong mangga ay wala namang problema sa mga bubuyog. Marami pang araw na lumipas. May dalawang magpuputol ng kahoy na dumating sa kagubatan. Kailangan nila ng kahoy para makatayo ng bahay. Una nilang nakita ang punong mangga. Eh naku, tayo pupunta dito. Mga habol, natin tayo ng buboy. Puputulin namin dito. Oo, tara. Maghanap na lang tayo ng ibang puno. Huling naglakad ang mga tao at nakita nila ang puno ng igos at nagandahan sila sa puno. Sa pala eh. Tara, sumahan na natin sa baba. Puputol. Sige, tara. Aray! Anong ginagawa nyo? Aray, ang sakit! Oy, Reynang bubuyog, nandyan ka ba? Ano bang problema, punong mangga? Nasa panganib si Igos, kailangan natin siyang tulungan. Sarili lang naman niya iniisip niya. Bakit natin siya tutulungan? Oo nga, sumusobra na kasi si Igos. Kung hinayaan niya lang na tumira ang mga pupunta sa kanya, ay malamang hindi siya tutulin. Tama ka, Hangin. Napakayabang ng Igos. Lahat ng gustong sumilong sa kanya ay pinapaalis niya. Kaya dapat lang sa kanya yan. Napakadapat niya napakayabang. Hindi paro-paro, hindi dahil masama sa atin si Igos ay kailangan na din nating maging masama sa kanya. Kahit ganun ang turing sa atin ni Igos ay dapat maging mabuti pa rin tayo sa kanya. Oo, tama si Mangga. Kailangan natin tulungan si Igos. Halina kayo. Aray! Aray, ano ba? Aray ko! Aray! Lumayo kayo sa akin. Maraming salamat sa inyo. Baka pag ako hindi nyo tinulungan, baka ako nakatumba na dyan. At sana patawarin nyo ako sa aking mga nagawa at sa aking mga nasabi sa inyo.